Welcome back. You're still watching It's a Beautiful Day. This is Weather HQ. Now, with the southwest monsoon or habagat now affecting parts of the country, including Metro Manila, rains have become more frequent. But Pag-asa clarifies the rainy season has not yet officially started. Now, to help us understand what this means and what we should prepare for in the upcoming days, we have with us on the phone Pag-asa weather specialist Rhea Torres. Magandang umaga, Rhea. Thank you so much for joining us. It's a beautiful day. Yes po, good morning po. Good morning din po sa ating mga taga-subaybay. Alright, unang-una po, Ms. Rhea, ano po yung mga indicators to confirm yung onset ng southwest monsoon ngayon? Yes po, so unang-una yung southwest monsoon, nangyayari po yan pagpapasok na po yung summer season sa northern hemisphere, which is part po tayo. So ibig sabihin po nun, yung araw ay nakatutok na po sa northern portions ng ating globe, kumbaga. At usually, ang indicators po ng southwest monsoon is yung presence po ng frontal systems or low pressure areas sa northern countries, dyan po sa may Japan, sa China, pati na po sa Taiwan. So pag maging mas frequent po itong mga low pressure systems po nito ay nahahatak po nila yung hangin na nanggagaling dito or malapit sa equator. So dan po nangyayari, ang nangyayari po niyan, yung hangin po ay nanggagaling na sa southwest, which is why tinatawag po natin siya na southwest monsoon. So nakikita po natin sa ating mga satellite animations, yung mga mapa po na ina-analyze natin dito sa Pag-asa, na nakikita na po natin yung southwesterly winds at nagiging indicator na po siya na nagsimula na nga po ang panahon ng habagat. Ma'am Rhea, when we take a look at yung rainy season, Pag-asa has not yet declared yung rainy season even though may mga areas talaga na really affected by heavy rains. Ano po yung pagkakaiba ng simula ng habagat season at yung official start po ng rainy season dito sa Pilipinas? So unang-una po kasi yung habagat ang cause po ng mga pag-ulan. So ibig sabihin po nung mauuna po yung weather system nagdadala ng pag-ulan dito po sa ating bansa. So nakikita po natin dahil may certain criteria din po tayo for the onset of the rainy season. So kailangan makakaranas po tayo ng sunod-sunod na mga pag-ulan para po sa mga climate type 1 areas. So itong climate type 1 po, ito yung tinutukoy natin na climate type na merong dry and wet season kasi nakahati po tayo sa 4 na climate type. So itong climate type 1, ito po yung nasa western portions ng bansa. So dyan po sa may Ilocos region, sa may Zambales, Bataan, or western portions ng Central Luzon. Kabilang po dyan ang Metro Manila, patanan po yung Western Visayas, yung western portions ng Calabarzon, and Mimaropa, patanan po dito sa may Negros Island region. So tinitingnan po natin yung mga stasyon po na yan na kung yung hangin po ay nanggagaling na po sa southwest at nakakaranas na po sila ng sunod-sunod na mga pag-ulan dahil po sa epekto ng southwest monsoon, ay dun po natin saka dinadeklara ang onset ng rainy season. Ms. Rhea, na-mention mo na yung mga criteria when it comes to yung rainy season. But then, of course, napakalaki ng Pilipinas po. How many Pag-asa stations are required or rather needed to record yung required amount of rainfall para ma-qualify siya na simula na talaga ng rainy season dito sa Pilipinas? Yes po. So at the very least, 9 stations po yung kailangan na mag-satisfy ng criteria po. Yung mga station po nito is naka-position po or naka-station sa western portions po ng bansa. So the moment po na satisfy po nila yung mga rainfall na kailangan po natin for the 5 days na ino-observe po natin, saka po natin nakikita na onset na nga po ng tag-ulan. Rhea, balikan muna natin yung habagat season po. When we talk about yung mga areas na talagang naapektuhan ng rainfall dahil sa habagat, what areas can we look at in particular that most likely will receive the most amount of rainfall po? So unang-una po dyan, ang pinaka na-observe natin is yung areas po ng Ilocos region, Zambales at Bataan. Sila po yung pinaka-exposed sa southwest monsoon rains. At yun nga po, based nga sa ating forecast, sila po most likely ang makakaranas pa rin po or makakaranas pa rin po ng patuloy na mga pag-ulan dahil dito sa habagat. So other than that po, pati dito sa Metro Manila, mararanasan din po yung epekto niyan sa may western portions po ng Calabarzon, gaya po ng nabanggit natin, dyan po sa Cavite and Batangas. Ang isa pang very exposed is yung Occidental Mindoro or yung Mindoro provinces na kung saan mas exposed dito sa may western portions ng bansa, and mostly itong Palawan po. Ito yung mga main areas na usually ay nararanasan po yung epekto ng habagat. Rhea, let's talk about yung heat indices po natin because we are now experiencing more rainfall. Nasabi nga natin kanina na nagsimula na yung habagat season.
And yet still, in terms of yung heat index po natin, there are still areas hitting 46 degrees Celsius, 45, 44. Bakit po ganun? So yung heat index po kasi natin is a mixture or parang calculations po siya based off of relative humidity or kung gaano po karami yung moisture sa hangin, pati na rin po yung temperatures na nare-record po natin. So mapapansin po natin sa ating heat index forecast for today na most areas po na under danger level is mostly dito po sa mga areas sa Calabarzon, sa Mimaropa, and Visayas, Mindanao, pati na rin po. Itong mga areas po na ito is yung nakaranas po or hindi po masyadong naapektuhan nitong southwest monsoon, mga kaulapan na dala po nitong southwest monsoon. So other than that, yung mga main areas po na apektado nitong southwest monsoon is currently ay under nasa extreme caution level. So nagsisimula na pong magsibabaan kumbaga yung mga heat index values dito po sa mga said areas. So expected pa rin po yung mainit na panahon, especially since nasa month of June na po tayo at month of June is usually the start of the summer season dito po sa northern hemisphere. So expected pa rin po natin yung mainit na panahon yan. What weather pattern should we expect in the upcoming days considering nagsimula na po yung habagat, and of course some people are also wondering na dahil nagsimula na po yung habagat, will there be any weather disturbances that you'll be monitoring and expecting dito sa season na to? So for now po, nakikita po natin na magpe-prevail pa rin po, iiral pa rin yung habagat, especially po sa may Luzon area. So yung mga pag-ulan po dito sa may Zambales, sa Bataan, possible po tumagal pa rin yan for the next few days. So ingat po or doble ingat po sa mga kababayan natin yan. For now po, wala naman tayong namomonitor na low pressure area po or bagyo na posible pong makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Rhea, for those wondering, may estimate po ba tayo kung kailan po magsisimula ang rainy season? Anytime soon po, nakikita po natin na mas nagiging frequent na nga po yung mga pag-ulan based po sa ating mga pagtaya. So anytime soon po ay maaring mag-declare na po tayo ng onset ng tag-ulan. Thank you so much, Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Hopefully we can have you again soon. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Good morning po.